Last Sunday, Pastor Jericho, he ended the series, things that Jesus didn't say. No, human na tong series last Sunday, and iyang last message with the title, Return to the Path of Life. So, ang mensahe ni Pastor last Sunday, he ended the message with the title, Return to the Path of Life. Nagpahinumdum ka nato igsuon, nga dili gid nato matagpuan ang kitawag na fulfillment sa kinabuhi, dili gid nato makuha ang gitawag nato nga satisfaction sa kinabuhi kung ato alang pagbuot, ato alang gusto. Di ba? As we all know sa atong series nga kanang follow your heart. Thank you, sir. Okay. Dai, announcement ko no, wala evangelism niya. Wala tay evangelism niya. So, ha? Okay. So, ano, ang atong series is kanabitang usually gid sa ato ang generation karon, even the social media, kanang follow your heart, kanang the things that I want to be, malipay ko tungod ani, di ba? Mao na ang atong series miaging mga Sunday. So, sa last message ni Pastor, gipakita niya nga dili gid ta masatisfied kung kana ang atong unahon. That is why nagpahinumdum ni nato igsoon apart from God, dili gid nato ma-fulfill ang ato ang gipangita unless mobalik ta sa diha sa path sa Ginoo. Kay mao man ang mensahe ang Ginoo. Remember, you are created by God's purpose, not your own purpose, but by God's purpose. Kung dili na nimo makita ang purpose nga asa ka gibuhat sa Ginoo, dili gid na nimo matagpuan ang imong gipangita nga kalipay. It's only God lang diha na gyud sa Ginoo. Amen? Maunang bisan pag-unsay imong naabot, butang natog naa kay power, nakaabot ka sa mga pinakatap na gid kasanan. How ang lang gihapon ang imong kasing-kasing. Labi na dili na mao ang design sa Ginoo sa imuha. Mao nang matingala ka, nanay mga tao nga miabot na sila sa pinakatap na gid nila nga kinabuhi, pero miserable lang gihapon, di gihapon sila malipayon. Tungod kay ilang gipangita ang desire sa ilang heart, which is dili ang gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo sa ila is naagitay kaugalingon nga design. And I said, nga ang ato ang purpose sa kinabuhi, nagamatter na sa design sa Ginoo sa imuha. You want na fulfill nimo ang life, ma-fulfill nimo, pangitaon gid mo asa ka gi-design sa Ginoo. Aron makit-an nimo o matagpuan nimo ang kanabitaw gitawag nga matabunan ang hawang sa imong kasing-kasing. Kaya yun pa si Blaise Pascal. Diba? There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created things but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. No? Dili na siya matabunan kanang emptiness, kanang bangag sa tong kasing-kasing, kanang hawang sa tong kasing-kasing, di na matabunan og mga butang sa kalibutan nga nagtuota mga malipay ta, but only God lang gid ang makasatisfied ana. Kay ingon si Jesus in John 10, ingon siya, I have come so that people may live and that they may enjoy life to the full. So mao gid ang desire sa Ginoo sa tuwa. Mao nang design sa Ginoo sa tuwa nga malipay ta uban ta diha sa Ginoo, nga ma-enjoy ta ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Now today, nag-break man ta sa atong series, maybe next month, na po buhaton series si Pastor Jericho, but this time, mag-break sa ta because ang at nasa tayo mga importante po nga hisgutan. Ug karon, before ko magpadayon, magsugod sa ko sa pangutana igsoon. Unsa ang inyong naobserbahan sa kalibutan nato karon? Diba? Unsa ang naobserbahan? Conflict, no? Daghan conflict, may conflict sa China ug Taiwan, even ganang Pilipinas, naapagiguba sa Israel ug sa kining Palestine, ug sa even gani ang Ukraine ug ang kining Russia ug panahuman plus linog pagid last Friday. So in other words, daghan kaayo og mga kabalaka nga ato ang makita. Daghan mga kahadlok nga makahatag kanato og kanabitaw maka-question ta asa man ni paingon.
amo ni paingon ang sitwasyon nato karon. Munang aduna tay mga kahadlok, aduna tay mga kabalaka, unsa may dagan sa kalibutan. Ingon pa sa news.com.au, ingon siya, with thousand dead and a major global power flying to Israel, analysts are now predicting that Israel-Hamas war could develop into World War III. So, ingon ko sila, mag-develop ko ng World War III. Tungod kay daghan nasod involved. Dili lang ang Israel o ang Palestine. Of course, the Palestine, ang neighboring country niya, mga Arab country, laban sa Palestine. Ug ang Israel po, ang US, ang Canada, so naay mga tension kakahitabo. So naay possibility kuno ingon sila nga na kunoy World War III. Ug kana maghatag na sa tong kahadlok, di ba? Maghatag na sa tong kahadlok. Ilabi na asa ta paingon na kung mag World War III. No? Kung magubat ang kalibutan, asa ta paingon. That is why aduna tay worry, aduna tay mga kabalaka, plus individual pagid nato nga problema sa tong kinabuhi. Mao na mga igsuon na atay mga pangutana. Mga pangutana ta kini mga question nga what if mawala nako? Di ba sa personal nato nga pangutana? Mingon ta what if mawala ko sa kalibutan? Unsaon na lang ang akong anak? What if kuy ka pudala mingon po ka what if mawala si mama or si papa, magunsa na lang pagpudkaha ko? What if mawala akong bana or akong asawa, magunsa na lang kaha ko? Di ba? Kining mga worries na to, mauning makapugong sa ato ang pagpadayon. Or, makapangutana ka, like, what if mahitabo ang akong gikahadlukan? Unsa kahay akong buhaton? Makapangutana na buwan na igsoon? Nga mingon ka nga, dabig mahitabo ni, dabig mamatay ko, dabig mawala ni sila, unsa ka akong buhaton? Dabig magkagubot ang kalibutan, asa kay paingon. Dabig magkasakit ko, unsa ka ako ang buhaton? Di ba? Mao na mga personal nato nga mga kahadlok. Ug ilabi na usab sa atong balita karon, makadugang siya sa atong worry. Na isa ka istorya igsoon nga aduna isa ka photographer. So ang photographer na may bushfire, so giingnan siya ang atong iyang editor nga adto dito sa airport kay naghulat ng airplane para mo picturean tong kalayo dito. So dali-dali tong photographer so sakay sa diretso sa pagabot sa airport, kita mo siyang airplane dito nga naghulat na daan, saka sa diretso ingon siya, "Let's go, lupad na." Lupad mo rin diretso tong pilot. So paglupad na doon, ingon siya nga, "Kay pawala tatao tong kalayo. Padulogin sa kalayo." Ingon ang pilot, "Nga naman, sir? Mag-picture ko. Ay, ma-photographer. Kailangan ko mag-picture, good." Anong pilot? Dili ka instructor? Bim niya instructor niya. So, that is why soon, sa kinabuhi yun, sometimes, ingon din someone said, there's only one thing that's certain in life, and that's uncertainty. Tigid nato kasiguro unsay atong future, unsay ugma pohon. But even pa man igsuon, even pa man na maingon ta na walay kasiguruhan ng kalibutan na, isa lang ang sigurado na wala ta nasayop ang pagkamatinud-anon sa atong Ginoo. Aduna man tay mga kabalaka, aduna man tay mga gitawag mga uncertainty. Unsay future nato, unsay ugma pohon. Pero usa lang ang atong sigurado nga dili wala ta nasayop ang kamatinud-anon sa Dios. That is why I entitled this message, Certain Truth in Uncertain Times. No? Certain truth in uncertain times. Sa journey sa tong kinabuhi igsuon, dili nato malikayan. Sa panahon sa mga kabalaka, sa panahon sa mga question nato, mangita gitag kasiguruan asa ta paingon. Unsa ang atong dangatan sa kinabuhi, di ba? Sa panahon nga adunay chaos, sa panahon nga adunay problema, mangita gitag kasiguruan. Nga sigurado ba ni naaba ni siya kapaingnan? Ilabi na kung makadungog ta og mga news, di ba? Ang news na to karon is war, linog,
killing, mass killing, napag ka nang gitawag nga ang atong personal nga problema, ug makahatag na igsuon ug kabalaka kanato. That is why sa panahon sa atong kahadlok, mangita tag kasiguruhan asa man ko ani. Mangita kag kaduulan asa ko ani. One time nag-uban mi sa akong mga anak, naglakaw mi din. Resgot talaga na morning about sa war. So ingon ko sa ila nga ang kining war maybe mao ni siya sinugdanan sa there's a possibility basin mahitabo simpa ko lang dili na to na yampo, but we are not expecting in war a World War III, but we are expecting mag-expect sa rapture kay mo magina ang ato as a believer. So ingon ko sa ila maybe doon lagyan mo balik ang Ginoo, maybe aduna na rapture, maybe doon lang tanan. Ingon nila tubag sa ang tubag nila pulos kakapoy lang mi sa mo eskwela kung mag-rapture na. No? Kapoy-kapoy lang mi, hago-hago lang mi, mag-rapture naman di ay. No, wala nila nasabdan, wala nila nasabdan sa giandam sa Ginoo. As a Christian, mauna nga itong gihulatan. Dili din sa kalibutan. We are not, gibuhat sa Ginoo para din sa kalibutan. Na kung imong perspective, kung imong perspective din sa kalibutan, dili mo masabdan ang gugma sa Ginoo. Maunang always ka mag-worry, always ka mabalaka, always ka mag-una-una unsa may akong future. But actually, ang giandam sa Ginoo ingon pa sa Bible, ako tang beyond imaginable ang gihatag sa Ginoo. That is why as a believer, kailangan ka mag-expect og rapture. Kung moabot na siya, mauna siyang giandam sa Ginoo nga dili nato ma-confer, dili nato na sa ma-imagine unsa na kanindot. But kung kulang ka sa kahibalo sa gugma sa Ginoo, maunang mag-worry ka. Makaingon ka, sayang-sayang na ko sa kong pagpaningkamot. Di ba? Muna igsoon, that is why, ang pulong sa Ginoo, ang Bible, provide us with a firm foundation in uncertain times. It is a source of unchanging truth that can guide our decision and bring clarity to our lives. So mauna siya nga ang pulong sa Ginoo munang maghatag nato clarification nga maggiya sa atong kinabuhi unsaon nato paglakaw nining kalibutan. Example in Romans 8:35 ingon din in Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. No? Unsa man kuno makaseparate ka nato sa gugma diha sa Ginoo. Kini bang gitawag nato nga tribulation? Kini bang tribulation? Paul acknowledges that believers may face various trials and challenges in life, but even in the midst of these difficulties, God's love remain constant. In other words, bisan magatubang ka og mga troubles, atubang ka og mga problema, ang gugma sa Ginoo dili na siya mo palayo kanato. Ang gugma sa Ginoo always na siya magpabilin nga kanunayon, di ba? Sometimes if you do not know, if napitang kulang ay mong understanding about sa love sa God, pag moagi ka og problema, mingon ka, wala naman zero ko gihigugma sa Ginoo. Sagdaan naman zero ko sa Ginoo. Moagi kag problema, moagi kag persecution, moagi kag kanang mga kalisod. Asa naman ang Ginoo? Wala naman zero ko gihigugma. But ingon ni Paul, ang gugma sa Ginoo remain constant. Kini pong distress. Di ba? Ang distress kanang grabe mong sorrow, grabe mong kaguol. Makaingon ka nga, Lord, asa naman ka? Biyaan naman siguro ko nimo. Pero ingon si Pablo, God's love remain steadfast. Dili gid matangtang, dili mawala ang gugma sa Ginoo. Persecution, inang gitawag son, Paul recognizes that believers may face persecution for their faith. Yet,
even the face of hostility, God love remain steadfast. Kana bitaw ang imuhang faith, sometimes baya sa tunod anay lang, pag mubarog ka sa imuhang faith, you are kanang gitawag ka lahi ka o ang mahitabo ra ba kay kontra ka sa kumpanya, kontra ka sa imuhang mga kauban. Kontrahon ka, nganuman, kay di man kamuban silang mga kabuang. Di man ka muuyon sa ilahang mga binuhatan. Mayingon mo kamali man na, nya imuha ra bang i-report, sip-sip na ka. No? But kailangan ka mo stand. But pag mo stand ka, that is why na ay mga persecution about ana. But ingon din ang gugma sa Ginoo magpabilin diha kanimo. Famine. Kining famine igsuon, sometimes we kana bitang atong mga needs di na kay nato makuha, di kay nato mapalit. Mingon nita nga, Lord, asa naman ka? Wala naman siguro ko nimo gihigugma. Ingon din God provides for our spiritual well-being. Nakedness. Ang nakedness kanang mga butang na dili nimo mapalit, like imong gusto ka o personal needs nimo sud sa imong panimalay. Sometimes masuya ta sa uban, di ba? Pag naila, wow, yahay ka sila ba? New car. Wow, new kuan. Ningon ka nga, ako dugin mo ko sige panarbaho, magyap mo ako ano man eh. But God gave us the love of God surround and protect us. In danger, ingon din in nakedness or in danger or sword. Ang gugma sa Ginoo igsuon, dili gid na siya mulayo kanato. Og kini ingon ni Pablo, mauning mga butanga nga dili ni sila babag sa gugma sa Dios. Amen ba? Kitang tanan ani mo ni gitawag nga 7 experience kanato. Kitang tanan siguro maybe naka-experience ani. Pero dili na siya mao ang reason nga gibiyaan ka sa Ginoo. Nagibla ang Ginoo wala nagupan kanimo. Di ba? Ingon si Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Kana ba sila? In Romans 8:37 to 39, ingon din who shall separate us from the love of God? Christ shall Okay. And 37 to 39. Ingon din no. I-address niya katong pito ka mga experience. No, despite of these things, overwhelming victory is our true Christ who love us. Di ba? Overwhelming victory. Bisan pag muagi ta na ang kagugma sa Ginoo is always the victorious diha sa gugma sa Dios. In 38, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from the love of God. Gabi no? Inan ang gugma sa Diyos igsoon. Kini siya nga ako na, para ni sa iyang anak, para ni sa Christian, para ni kanato. If you understand, nga your God is your Abba Father, this word is for you. Amen? That is why kung matubang kag chaos, matubang kag uncertainty, always remind yourself nga kining tanan is para ni sa imo. Mao ni ang gugma sa Dios diha kanimo. Did you notice the word love? Makita nimo na ang word nga love? 5 times gibalik-balik ni Paul. Who shall separate us from the love of Christ? In verse 35 and 37, overwhelming victory is our true Christ who loved us. Nothing can ever separate us from God's love. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Nothing in all creation will ever be able to separate us from love of God. In other words, Paul emphasized that in times of trouble and uncertainty, ang gugma sa Diyos
is magpabilin nga matinud-anon. Nakuha na pegson? In times of uncertainty, in times of trouble, ang gugma sa Ginoo magpabilin na nga matinud-anon. Mauna ang basihanan nato, this love is not based on our performance. This love, kini nga gugma igsoon, is base na sa gugma diha sa Dios. Munang gingon igsoon, dili na tungod kay buutan ta, dili tungod kay maayo ka, dili tungod kay worthy ka nga tao. But because of the nature of God, the love of God, bisan pag-unsa ka nga klase nga tao, ang ihang gugma pabilin diha kanimo. Kung imo nang makuha, imo nang masabtan nga ang gugma sa Dios is para kanimo, maunang aduna kay confidence sa kinabuhi. Amen ba? Dili ka matarog sa mga kiyo sa kalibutan because you believe and you baga kanang confident ka sa giingon sa word diha sa Ginoo. Tungod ang gugma sa Ginoo igsoon gihatag na nga freely sa ato. Gihatag niya nga libre. Wala na to gitrabahuan. Amen? Nasabtan na to igsoon? Romans 5:5, in the name, the love of God has come into our heart through the Holy Spirit who was given to us. Di ba? Ang gugma sa Ginoo gihatag na pinagi sa Espiritu Santo. Romans 5:8, God showed His love to us while we're still sinners. Through Christ died for us. Ang gugma sa Ginoo bisan pa kaniadto makasasala na ta. Gihigugma ta sa Dios. Dili ingon nga maayo na ko aya ko gihigugma sa Dios. That is why dili basihanan kung unsa imong gibuhat, unsa ka kamaayo, unsa ka kabuutan or worthy ka nga tao nga makuha nimo ang gugma sa Dios. But kung dili ang gugma sa Dios, iyahanan nang gihatag ka nato. Mao nang igsoon, pag masabtan nato igsoon ang gugma sa Dios, na aduna kay kasiguruhan sa kalibutan. Nga bisan pa man matubang kog circumstansiya, matubang kog difficulties in life, I know God loves me. I know ma-overcome na ko ni because God is with me. In this time, na ako'y tulo ka mga uncertainty, kung matubang tag-uncertainty, there are three things that I want you to embrace. One, embrace the certain truth of God's Word. Una igsoon, i-embrace na to ang kamatinud-anon sa pulong sa Dios. Siguro kitang tanan, to ba tag Bible nga ang Bible is tinuod? Ang Bible is truth, di iway sayo? Amen? If we do not believe that Bible is truth, kung aduna ba kay duda sa Bible, maunang wa kay pagsalig. Ingon din embrace the certain truth of God's Word. The Word of God provides us with a firm foundation in a certain times. It is a source of unchanging truth that can guide our decision and bring clarity to our lives. Di ba? Kung makahibalo lang ka sa pulong sa Dios igsoon, mao ka nang muhatag kanimo clarification, muhatag kanimo maayo nga paglakaw dinhi sa kalibutan because the Word of God is our foundation dinhi sa earth. Mao nang adunay istorya igsoon, mga evangelist ni training ni Sir John, so nagpractice na sila ilan lang gikuan tong mga gi-practice na nila ang gitudo ni Sir John, ilan lang gi-apply. So adto sila sa isa ka silingan nila nga ATS, duwa sila digin nga tutok na ma'am. Pag-abri sa ATS, kamo na pod. Di ba mo to Ginoo ang ATS? Ma'am, ang gugma sa Ginoo, ang kaulit sa atong ATS, iyang gibundak ang portahan kusog kaayo. Bang! Pagbundak niya, na-surprise ka tong babae. Wala masira na abri. So, kurot tag siya na abri man. Di iyan na pong gibango kusog. Na abri gihapon. Di ang gibuhat gila kang gitulad mayo. Pero sira biya to primero. Yan ang gitulad mayo. Wag yapon na sira. Sa tingala sa ano man eh. Ingon nitong duha ka mga evangelist, ma'am, kung gusto mo na masira, kuha mong iring kinaipit. Naipit. Naamang iring dito.
Matay na lang yun. No? Uh, why do we need to embrace God's word? Nga naman, in Psalm 119, Psalm 119, 105, ingon din ni, your word is a lamp for my feet and a light to my path. To my path. Sorry? Okay. Now, why we need to embrace God's word? Because the word in Psalm 119, 105 is a lamp for my feet and a light unto my path. It means guidance and direction. It means guidance and direction. Mauning mo guide ka nato, mauning mo direct ka nato. Just a lamp or light illuminate a path in the darkness, di ba? Makita ka kinsa may nakagamit, of course kini nga version is kuan man karama kay lamp pa man, pero ang gamit karon kay flashlight naman, kapag kusog na kaayo, di ba? So ang gigamit ani kay, of course, for 1,000 years naman nga gibuan, wala pa may flashlight sa una, wala pa solar. So ilang gigamit ang lamp. But karon sa ato nga generation, wala may gamit og lamp, siguro maglakaw og gitngit kini flashlight na. Hayag na kayo. In other words, kung i-apply nato ni ang pulong sa Dios, mao kunoy suga nga mo eliminate sa darkness. Darkness sa tong kinabuhi. The Word of God provide guidance and direction in life's journey. Di ba? Muning maggiya ka nato. Muning maghatag ka nato og suga sa atong agianan. It helps believers negative through difficult decisions, no? And uncertainties and challenges by shedding light on the right path to follow. Mao kini siyang mag-navigate ka nato through a difficult decision, uncertainties and challenges by shedding light on the right path to follow. Di ba? Mao na importante igsoon ang word sa Ginoo kay mao ning maggiya ka nato. Nadi sa makaagi kag mga problema. Kung aduna kay pulong sa Dios, aduna kay paggagiya, aduna kay guidance unsa akong buhaton, Lord. Unsa may akong decision ani God. In aning situation karon sa kalibutan, Lord, naglinog na, Lord, naggubat na, Lord, plus anak pagid, Lord, napagay kay problema, Lord, akong bana, Lord, ako asawa, Lord, grabe ang mga anak ko mabadlongon kayo, asa na ko ani, Lord. May pay mo buto. But ang word sa Ginoo gingon, mo'y maghatag ka natog decision o clarification sa atong kinabuhi. Amen? Kaduha, is clarify and understanding. The imagery of light, of course, diri gapunta sa nakakuha gapunta din diri gapunta gibasihan sa Psalm 119:105. The imagery of light implies clarity and understanding. Di ba pinalitan kung mag-flashlight ka, masabtan na nimo. Noon ka mo agi, di ba? Kamantay mo Nixon? Masabtan nimo makita nimo kung asa ka mo agi. Dili ka magpataka og das magkahibalo ka dinhi sa kilid bangag, dinapita, kung nano kay hayag makita nimo nga mao ning tamang agianan. Clarity and understanding. The Word of God brings clarity to confusion, illuminating truth that might otherwise be hidden. No, anong gitawag bitaw igsuon nato nga kang confusion nato, confused kita sa world karon. Confused kita unsa gyud kahitabo sa kalibutan karon. Unang gingon ako, sometimes ang ato ang worry, ato ang kahadlok, maoy maghatag ka nato nga magpalayuta, mas daghan ang atong kabalaka kaysa atong pagsalig sa Dios. Maunang wala tay giya. But kung kahibalo ka sa word sa Ginoo, mauning maggiya ka nato. It reveals God's will, principles, and teaching, providing understanding and wisdom. Amen? No, importante kay ang word sa Ginoo. It's a light, is a lamp for my feet and a light into my path. Third, protection and support. No?
Ang pulong sa Dios is maoy ga-protect ka nato og support. A lamp not only guides but also protect from stumbling in the darkness. Dili lang siya mag-guide, kundi mag-protect po siya nga dili ta mapandol, dili ta mayabo, dili ta madisgrasya. Similarly, God's word offers protection, support, and strength, preventing believers from faltering or straying from the faith as they walk through life. Ang word sa Ginoo mauna na mag-protect ka nato, mauna mag-support ka nato, nga dili ta basta-basta mapandol, dili ta basta-basta mutuo, dili ta basta-basta nga mahadlok, dili ta basta-basta mapalayo. Tungod ang word sa Ginoo mo'y magiya ka nato. Amen ba? Amen pa ba, Igsoon? O, brag, lamin na kanyang damgo diya. No? Nganong kailangan nato ni istoryahan na Igsoon? Because sa atong sitwasyon karon, sa gingon pa nako, sa atong kalibutan karon, daghan na kayo mga kahadlok, daghan na kayo ang atong mga kabalaka. As a believers in Christ, especially for us as a Christian, especially for us as a pastor, as kanang gisugo diha sa Ginoo to share the gospel, is to encourage you nga naay gaanda man Ginoo labaw pa sa inyong mga pangarap. Ngunit di ta angay mabalaka, padayon ta sa unsa pa man ang kakahitabo ni kalibutan na God has a plan for you, baga greater pa sa imuhang plano. Ikaduha nato nga point Igsoon, embrace the promise of God's presence. I-embrace nato ang promise sa Ginoo nga sa iyang kanunay naa siya kanato. Now, if you believe that God is always with us, if you believe that God never abandoned us, even in the midst of your difficulties, even in the midst of your worry, even in the midst of your confusion, God still there. In Joshua 1:19, ingon si Moses ni Joshua, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Unsa man imong ka-discourage karon Igsoon, unsa man imong kahadlukan, for the Lord your God will be with you wherever you go. If you believe that your God is your Father, di ba in Romans, we are adopted children of God. Now we have a right to call our Abba Father. In other words, we are the children of God. We have a Father who is the creator of the heavens and the earth, who loves us very much. Not only nga iyang gugma is kana lang, but baga sa Bible pa is lavish, sobra-sobra ang gugma sa Dios. No? Mo na Igsoon, importante kayo nga masabtan gid nato na nga kung ihatag sa inyo, ikabilin ako sa inyo karon nga buntag is kanunay ta masabtan nato ang Ginoo dili mo biya kanato. Embracing the promise of God's presence, it means constant companion. Ang Ginoo kanunay nagauban kanato. His promise to never leave nor forsake. Ingon din Igsoon na, embracing the promise of God's presence means acknowledging that He is a constant companion in every season of life. His promise to never leave nor forsake us assures that His presence is with us in moments of joy, sorrow, triumph, and challenge. This presence offers solace, guidance, and assurance, reminding us that we are never alone. Even in our sorrow, even in our joy, God is there. Even in our triumph, God is there. Even in our challenges, God is there. That is why always remind yourself na ang presensya sa Diyos is kanunay nagauban ka nato. That we need to embrace, we need to accept, we need to live God's presence in our life. Amen ba? Second, source of strength and courage. The presence of God is our source of strength and courage. God's presence isn't just a passive presence. Dili lang nga naalan siya, nga siya mabuhat. Dili lang nga naguban-uban lang siya sa imo, o okay ra ka. Dili mo na Ginoo, okay ra ka diha. Sa palag pa na. Kay samutan ta ka.
Dili na ang Ginoo. It is an empowering force. Embracing this promise means tapping into the wellspring of strength and courage. It emboldens us to face the unknown, to conquer fear, and to endure trials, knowing that His presence fortifies us in our weakest moment. No? Maghatag ka na to og kusog, maghatag ka na to og kanang encouragement sa panahon nga kita magluya. That is why, friend, embrace the presence of God. Even nga mabalaka ka, even nga ma-discourage ka sa iyong kinabuhi, always remind yourself that God is there. Lord, naa ka. Even sa atong mga temptations sa kinabuhi nga mag-give up na ka. Mag-give up na ka sa imong marriage, mag-give up na ka sa imong work, mag-give up na ka sa imong life, nga mangita na ka og pisi. Lord, unsa na may kay og pisi? Man ako ganahay sa kinabuhi. No, always embrace the presence of God nga maghatag kanimo og kusog. Third, is also the foundation of peace and comfort. The presence of God is the foundation of peace and comfort. The promise of God's presence serves as the foundation of peace and comfort. It brings a deep sense of peace that surpasses understanding. Di ba? Calming storm within us and providing comfort amid life's uncertainties. It's a refuge we can always turn to, finding solace and rest in His presence. No? Ang maupo na siya ang pundasyon sa atong kalinaw o comfort sa panahon nga dili nato masabtan nga adunay bagyo sa atong kinabuhi. Munang magpakalma sa ato. Remember, ang mga disciples ag-uban sila ni Jesus. Natulog si Jesus na bagyo. Naggrabe na kayo ang balod, dagko na kayo balod, ang Ginoo tulog-tulog lang. Naingon ang mga disciples, ay Lord, dito man ka, mapatyan nila, pasagdaan mo, dili makamatay mi. Unsa ingon ni Jesus? Kamay ba kayo ninyong pagtuuban ko ninyo? Di ba? Iyang gimanduan ang storm, gimanduan ang bagyo nga mo calm. In other words, friend, if God is with us, if you ask God for help, if you ask God that His presence is always be with you, that storm sa mong kinabuhi, aduna kay kanang kalinaw, aduna kay makalm ka, dili ka baga mataranta sa imong gabuhaton. Kay ang problema igsoon, kinira bang ato ang problem, pinaka-common problem sa tao? Pag worry ka, pag grabe kay ka-problematic, ang imong utak, ang imong decision is dili magkanimao. Tama ba? Pag grabe kay mo problema, hala-hala lang kay decision. Sige, pulang ta! Wala ko ganahay sa imo! Wow! Nagmahay ko, ganahay ka, wala ko pangasawa! Nagmahay ko, wala ko gibana! Di ba? Kung mga anak ka mo, kung pwede lang, ibalik ka mo sa kuntihan, pwede lang. Di ba munang sigara madunggan nato sa mga parents? Grabe nga problema, grabe nga sitwasyon, grabe nga imuhang mind, dili ka kan. Mao na magpataka na kang desisyon sa imong kinabuhi. After sa imong desisyon, mga pila ka adlaw, magmahay na ka. Nganong gibuhat nito na ako, oy? Nganong naginagtumang ko? Unsay nahitabo ka na mga road rage, di ba? Bang, magsumbagay, magtungod lang sa mga emotion. That is why, ingon din sa panahon nga aduna kay bagyo sa kinabuhi, the presence of God mo'y maghatag kanimo og kalinaw ug ang kanang comfort. Amen? Nakuha na tigsoon? Amen. So, ikatulo, last, we embrace the certainty of God's sovereignty. We embrace the certainty of God's sovereignty. In uncertain times, we can find comfort in the certainty of God's sovereignty. Despite the chaos and confusion around us, God remains in control. The sovereignty of God, dili sa matandog. If God says, I will, bagay mga nang Ginoo nga, I will save you, I will protect you,
Even sa mga panahon sa chaos sa kalibutan, buhaton na sa Ginoo because He is a sovereign God. Magpabilin siya because He remain in control. Ingon din sa Isaiah, ingon na Isaiah 46, 9 to 10, and don't forget that many times I clearly, ingon na Ginoo, told you that what's going to happen in the future. For I am God, I only, and there is no other like me. Who can tell you what is going to happen? All I say will come to pass, for I do whatever I wish. No? The sovereignty of the Lord. Ingon ang Ginoo, ako ang Diyos. Ang unsay akong istorya, mahitabo gid na. Ang unsay akong gusto. The sovereignty of the Lord, dili na siya mabalik. Dili na siya, pag mingon ang Ginoo nga, I love you. Dili na mga, ay na lang. Mingon ang Ginoo nga, I'll be faithful to you. Ay na lang, badlungon mo ka. I will save you. Even sa imuhang mga flaws, even sa imuhang mga mali nga binuhatan, because I love you. Mingon ang Ginoo, dili mga Ginoo nga, ay na lang, storya ra to kay. Joke ra to. Remember mo sa story? Nga adunay isa ka killer nga nangumpisal siya. Yung siya, pastor, unsaon man ako ni pastor, nakapatay man ko og 5 ka tawo. Unsa man imong, anong gipatay man nimo? Ana mo pastor, mutuo Ginoo ba ako nang gapatyon? Ikaw pastor, mutuo ka? Ay sa una man to. Karon juk naman lang ako Sa una rin eh. But God is not like that. Ang word sa Ginoo, magpabili na because He is sovereign God. In other words, embracing the certainty of God's sovereignty, we need to trusting in God's plan. Salig ta sa plano sa Ginoo igsoon. Embracing God's sovereignty invites us to trust in His divine plan. Often, we struggle with uncertainty, di ba? Mag-struggle kita sa kabalaka. Nga walay kasiguruhan, trying to navigate life, twist and turn on our own. Manghimutas ng kaugalingon nga mga decision. But acknowledging that God is sovereign means understanding that He holds the master plan. Even when situations seems dire or when we can't fathom the reason behind certain event, trusting in His plan bring peace. Di ba sometimes ang plano sa Ginoo hindi nato masabdan. Sometimes atong plano lami na katong plano mo niya kung gusto mahitabo, mao na niya akong plano. Pero di ay ang gibuhat sa ang gusto sa Ginoo dili na mao. Di mo supa ka nga naman Lord. Mao man akong gusto Lord. Siya na unta ko pakaslang ganung mama na mo nagihatag sa ako. Siya man Lord ako nang giampo. Yung Ginoo niya killer na nanay sakit sa utok. Patyon ka na pag ninyo. Di ba? Huwag kakahibalo. Pero mo gusto ka mo abroad, Lord. Gusto ko mo abroad, Lord. Muna akong dream. Pati ang Ginoo gitagaan kagway sa Ginoo nga di ka makato. Ay, pagkapilang ka days na ay gubat dito. Pero gusto ko kay ka sa Ginoo, ganun mo naman naghihatag sa ako, Lord. Ba? Naligson. Even sa situation nato, ang Ginoo mag-auban. Kung atong i-embrace ang plano sa Ginoo, aduna tay baga kalinaw diha. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Submit to Him. Salig diya sa Ginoo. Trust in the Lord with all your heart. Dili lang 99, kundi all your heart. And lean not your own understanding. Sometimes man good, mas bright kita sa Ginoo. Sometimes unhan na to ang Ginoo pagka mali sa mga resulta, pag mali na mga resulta, i-blame na to ang Ginoo. Lord, ganang ginalim ako ni mo. Oy, buutan ba ako? Ano man Lord, kitagaan mga ko ni mo ang bana, kaya padlungon. Buutan ba ako? Pero ingon ang Ginoo, dili mo na believer, mo nang gipili. Di ba? Hindi mo parehaw pagtuo.
Sulod din ako na. May mo nang ginawa na. Diba? Pag di mo pareha og likes, dili mo pareha og panglantaw sa kinabuhi, mag-conflict gud mo. Mag-conflict magandang puro Christian. Kana pa ba kahang dili, di ba? Mag-asawa pa lagi, puro nga na Christian, maglalis pag-alina. Ang isa gusto og kining ABS-CBN, ang gusto GMA. Mag-away pa yun. No? That is why, trust in the Lord. Salig diha sa Ginoo, in all your ways, submit to Him. And He will make your path straight. Ikaduha, finding peace in His control. Makita nato, matagpuan nato ang kalinaw tungod sa iyang control. God's sovereignty extend over every situation. Dako man na o gamay man na, this truth allow us to find peace in the midst of uncertainty. In times of trouble or when we feel overwhelmed. Kanang grabe na kita ka balaka, grabe na kita ka bugat katong mga kasing-kasing. Recognizes that God is in control brings a sense of calmness. It's not about our ability to control circumstances, but about surrendering to the one who holds all things together. Di ba? Sabat na sa Ginoong, ang Ginoong may nag-control sa tanan. In other words, all circumstances nimo, imong gibati, all worries nimo, all mga kanang gitawag na nga overwhelm nimo, all mga problema nimo, if you give it to God, and God will control that, makontrol sa Ginoo ang tanan nimo mga circumstances, makahatag na og kalinaw sa imong kasing-kasing. Amen ba? As Isaiah, ingon sa Isaiah din 26 to 23. You, Lord, give true peace to those who depend on you because they trust you. Kinsay maghatag og tinuod na kalinaw ang Ginoo. Because for those who trust in the Lord. If you do not trust in God, why kalinaw ang imong kinabuhi igsoon? Bisan pag-unsa ka, bisan pagtag-iya kag kalibutan, wa kay kalinaw. Because only God ang makahatag og kalinaw kanato. Amen? As I end, let us hold this certain truth that the love of God is our foundation to face the uncertain times. Ang gugma sa Ginoo, maoy atong pundasyon sa pag-atubang ni ining mga walay kasiguruhan na kalibutan. Mga panahon karon. Remember, unsa ang gugma sa Dios diha kanimo. Hinumdumi that He loves you, He died for you. That is why if you face trials, tribulation, and difficulties in life, remember the love of God always naa kanimo. Amen? In John 14:27, as I end, ingon si Jesus, ini nga time, nagpahinumdum na si Jesus Christ, mabiya na siya ng kalibutan. Pringon siya, I am leaving you with a gift. Ingon siya, bilinan ta mo og regalo. Peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Di ba? Ang regalo nga akong ihatag kaninyo, dili na mahatag sa kalibutan. In other words, bisan pag-unsay imuhang gipangitan ng kalibutan na dili mo matagpuan ang kalinaw nga giingon sa Dios. Kay bisan pagbuhaton nimo ang tanan, bisan pag magpabikibilo pa ka, magpaunsa pa imong buhaton diha, nga buhaton nimo nga aron ka malipay, aron ka nagkalinaw, mas the more hinuong ka mag-worry. Because ang reality, ingon si Jesus Christ, the peace I give is a gift the world cannot give. Di na matagpuan nato sa kalibutan igsoon. So don't be troubled or afraid. Ayaw ka hadlok. Amen? Ang gugma sa Dios, ug ang kalinaw sa ug kalinaw nga imong ibubo ka nato, matagpuan lang nato na diha kang Kristo. Apart from God, we can do nothing. Even ang atong health, ang atong peace of mind. Sulod sa panimalay igsoon, makita nimong kalinaw tungod kay Adonai, gugma ni Kristo. Pag walay kalinaw sulod sa panimalay,
Wala ganyan peace diya sa Ginoo sulod sa panimalay. Lisod kayo na. Marang ko naban mag-asawa, nag-uban lang, dili sila enjoy sa kinabuhi kun dili enduring sila. Nag-endure na lang, nag-antos na lang. Dili na happy ang mag-asawa. Nag-antos na lang. Kung wala pala yung mga anak, dugay na tanagbulag no. Diba? You must to enjoy nagihatag sa Ginoo ug makuha nato na igsoon by His presence through His love. Makuha nato ang peace niya sa Ginoo. Amen? Padayon tayo igsoon sa next Sunday as pastor magpadayon usab sa alain na pod nga topic. Basta nga ko lang ihatag kanunay sa panahon sa uncertainty in life, remind yourself, God is love. God never abandoned us. He will never leave us nor forsake us because He is our Father, our Abba Father. And let's pray. Most gracious and loving God, dalay kon ka o Diyos nga labing gamanan. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe, Lord, as we know nga ikaw ang Diyos nga higugma ka namo beyond sa amo ang understanding, Lord. Lord, dili kami worthy diha kanimo, Lord, apan ang imong gugma, Lord, dili na mo mastugkad, dili na mo masukod. You died on the cross, God, para sa amo ang kinabuhi, para sa among future. Ngay mong giandam, Lord, dili lang din sa kalibutan, kundi beyond in earth. Dito nga giandam nimo para sa langit, Lord God. Lord, as a believers, as a Christians, ang among perspective sa life, Lord, is not only in this world, but in the presence of your Father. In the presence of you, Lord God. Nga diha namo, Lord God, may experience ang mga promises nga beyond sa among understanding, beyond sa among dili na mo ma-imagine, Lord God, unsa ikaw ka maayo. Salamat kay niini, Lord God, as we continue to learn, as we continue to grow, even, Lord, sa among pagpamauli, ikaw magkauban ka namo, and I pray, Lord God, sa among mga kaigsunan nga nadini, sa ilang mga work, sa ilang businesses, even their family, Lord God, na continue to guide them, continue to protect them, and continue to love them, Lord God. Continue, Lord God, show them, Lord God, that your love is never end, Lord God. Show them, Lord God, that you are a God, a merciful God. Salamat kay Ginoo nining tanan, ug salamat usab sa mga kaigsunan nga niadin. Lord, kining tanan Ginoo ang ibalik, Lord God, andam nga kong himaya kay ikaw lamang o Dios ang angayan nga ampuan ug angayan nga dahigon sa matag adlaw namong kinabuhi. Salamat, Lord, in Jesus name we pray. Amen and amen. May call Pastor Jericho.